Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo sa ating panggabi na online service. Ito pong lingkod Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church. Ang pag-uusapan po natin bilang mga child of God. Alam niyo po, being a child of God, merong mga bagay na dapat tayong ginagawa o sinusunod bilang anak, bilang child, being a child of God. Pero bago tayo maging, ano nga ba yung proof na tayo ay child of God o anak ng Diyos? Kailangan alam po natin ito kasi baka mamaya di natin alam, hindi pala tayo anak ng Diyos o hindi tayo child of God. Ito yung proof po, ito yung patunay na tayo ay tuturing na child of God. Sabi po rito sa John 1:12, "Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God." So, sino lang daw yung tumanggap? Sino lang daw yung sumampalataya? Yun lang daw po ang tinatawag na binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. At bago tayo pumalaot, being a child of God, meron po tayong isa sa mga napakagandang matatawag natin pribilehiyo. Pwede tayong tumawag sa ating Ama. Kaya gagawin po natin yan. Lalapit muna tayo sa ating Ama na nasa langit, being a child of God. Panginoon, salamat. Dahil ngayon sa gabing ito, makikita namin kung ano nga ba yung mga bagay na dapat namin gawin being a child of God. Kasi Lord, kung kami ay mayroong mga pribilehiyo, meron din kami, Panginoon, tinatawag na tungkulin, na dapat gawin. Meron kaming mga rules and regulation na dapat gawin po namin. Merong batas na dapat gawin po namin. At ito po naman, alam po namin na hindi lang ito para pahirapan kami, kundi para makita namin kung paano ba makapamuhay ng maayos sa iyong harapan. Kaya samahan niyo po kami sa gagawin po namin pag-aaral. Ikaw pong may taas, ikaw pong mabigyan ng kapurihan. Sambahin ang pangalan mo, purihin ang pangalan mo sa pamamagitan po ng mensahe na pinagkakalubo po sa amin sa gabing ito. Muli, inaangkin po namin na gagawin mo, mangyayari lahat ng bagay na ito dahil hinihingi po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, being a child of God, He is expecting something from us. Totoo po yun. Kahit ako, meron akong anak, nag-expect ako sa kanya na meron siyang gagawin para patunayan na ako ay nire-respeto niya at itinuturing niya bilang tatay. Unang-una, tinatanggap ko, accept His instruction. Tinatanggap natin yung instruction na galing kay Lord. Sabi po sa Proverbs 2:1, "My son, if you accept my words and store up my commands within you," So, ibig sabihin gusto ng ating Panginoon, yung kanyang words, yung kanyang commandment, dapat nandito raw. Tinatanggap natin, nakalagay sa ating isipan. Pero bago mangyari ito, para malagay sa utak natin ang instruction ng Lord, sabi ng Psalmist sa 119, verse 11, "I have hidden your word in my heart that I might not sin against you." If we really, a child of God, lagi nasa puso natin yung pagsunod sa Kanya, sa ating Father in Heaven. So dapat alam natin po ito. Dapat alam natin na kailangan tanggapin natin lahat ng inuutos ng ating Ama. Parang ako po, kung anong sinasabi ng mother ko noon o ng father ko, dapat susundin ko. Ganoon din tayo. Ako, tatay po ako. Para sa akin, isang respeto o paggalang sa akin kapag yung sinasabi ko nakatatak sa isipan at sa puso ng anak ko. Ibig sabihin, gagawin niya kung ano yung sinasabi ko. Kaya nga, kailangan po natin ng tulong ng bawat isa. Pero para mangyari ito, para makita natin paano natin matanggap yung instruction ng Lord, dapat ready tayo. Pangalawa, listen to God's word wholeheartedly. Kailangan nasa puso.
Kailangan palaging iniisip natin paano kung gagawin itong mga bagay nito. Pero, kagaya na sinasabi nga, pag nakatanim ito sa isipan natin, sa puso natin, madali na nating masusundan. Madali tayong makakapakinig. Kaya, una-una, siyempre, tanggapin natin yung instruction ng Lord. Kasi parang ganito kasimple po. Pag hindi mo tinanggap yung instruction ng tatay mo, mapapahamak ka. Hindi ka sumunod sa sinasabi ng tatay mo, mapapahamak ka. No? Bakit? Kasi wala namang matinong tatay ang sasabihin sa anak niya ang isang bagay na ikapapahamak niya. Pag matinong tatay, ay yung tatay po natin sa langit, napakagaling, napakatalino, napakatino. So wala tayong dapat gawin dun, kundi pakinggan natin, listen to God's word wholeheartedly. Kaya sabi niya rito sa Proverbs 2:2, turning your ear to wisdom and applying your heart to understanding. Palagi ko pong sinasabi ito. Kaya dalawa ang tenga natin para makapakinig tayo ng maayos sa sinasabi ng salita ng Diyos. At hindi lang ito basta pakinggan. Sabi rito, wholeheartedly. Kailangan nasa puso. Kasi kahit magsalita naman ng magsalita kung wala ang puso mo dun sa sinasabi, hindi mo maiintindihan. Hindi natin maiintindihan. No? Kaya pala sinabi sa Isaiah 55:3, give ear and come to me, hear me, that your soul may live. So, as a child of God, He wants to give us life, di lang temporary, kundi everlasting. Gusto ng Lord bigyan tayo ng buhay, hindi lang dito, everlasting. Makakasamahan tayo ng Lord dito habang nasa lupa tayo, yung kanyang presensya. Hanggang kabilang buhay gusto ng Lord, kasama niya tayo. Kaya, bigay daw natin ang kanyang tenga, lumapit tayo sa kanya, pakinggan natin ang sinasabi ng kanyang mga salita. Parang kagaya po ngayon, nandyan kayo, nakikinig kayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po akong Diyos kundi yung word niya. No, kundi yung word niya. Kaya nga sabi ko, oo nga ang tanong, nakikinig ba talaga ako? Napakasimple po. Pag umaattend tayo ng church service, nakikinig ba tayo talaga? Kasi kung hindi, pag uwi mo ng bahay pagkatapos ng service, parang, kagaya nung ano po natin, nung message natin nung Sunday, parang kagaya sa isang salamin, tumingin ka, hindi mo tinignan, hindi mo natandaan kung anong itsura mo. May muta ka ba? Baka may dumi ka sa muka. Wala. Bakit? Kasi wala doon yung tumingin ka lang for the sake ng tumingin. Ganun din sa salita po ng Diyos. Maaring nakikinig ka, pero ang tanong, no, talaga bang pinakikinggan mo wholeheartedly yung sinasabi? Kasi kahit na anong gawin mo, hindi ka matututo, hindi ka magkakaroon ng understanding sa Word of God kung hindi ka makikinig. At yung Word of God, hindi lang tuwing Sunday. Every day po yun. Kaya nga sinasabi sa Joshua 1:8, meditate the Word of God day and night. Pag nagme-meditate po tayo, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, pinakikinggan natin kung ano yung sinasabi ng Diyos. Pero kung hindi tayo nagbabasa, hindi naman araw-araw may service sa church. Merong salita na babasahin, uunawain, iintindihin natin. At papapansin po ninyo, pag nagbasa po kayo, may something na sinasabi ang Diyos. Ang tanong lang, makikinig ba tayo talaga? Nakikinig ba tayo talaga sa sinasabi niya? Yun yung tinatawag po nilang rema. No? Pero, ang tanong, pinapakinggan ba natin to wholeheartedly o ginagawa natin to dahil tungkulin natin? Kasi sabi ng Diyos, Joshua 1:8, meditate the word of God and night, read sa ibang version, for the sake na hindi mag-aalit si Lord, babasahin mo. Pero tandaan natin yung service din natin noong Sunday, hindi sapat na alam po natin. Kahit kabisado natin mula Genesis hanggang Revelation, ang Word of God, kung hindi natin ito ina-apply, baliwala lahat ito. No?
Kaya nga pag sinabing turn your ear to wisdom and applying your heart to understanding, kailangan intindihin, unawain natin ito para maranasan, para matawag talaga tayo na talagang anak nga tayo ng ating Panginoon. So again, ano yung una? Accept His instruction. At ang kanyang instruction ay walang iba kundi ang salita, yung Bible na binibigyan natin ng panahon. At sabi, pangalawa, listen to God wholeheartedly. Gusto ng Lord, pag nakikinig tayo sa Kanya, nandun yung puso natin. At pangatlo, gusto ng Lord, tumawag tayo sa Kanya. Gusto ng Lord talagang i-commit natin, sabihin natin sa Kanya, kung ano yung gusto natin mangyari. Parang kagaya po kanina, mag-aaral tayo ng Kanyang salita, makikinig tayo ng Kanyang salita. Pero, tumawag tayo sa Kanya, humingi tayo ng understanding para makita natin, maintindihan natin yung ginagawa nating pag-aaral. Parang ganito, sa klase, nagtuturo yung teacher mo. O sa bahay ninyo, nagtuturo si nanay, si tatay. Hindi ba pag meron kang maintindihan, dapat lang na, teka po, paano po yun? Dapat magtanong tayo. No? Sabihin natin. No? Kasi si Lord willing naman sumagot eh. Kaya nga sinabi, call to Him. Proverbs 2:3. And if you call out for insight and cry aloud for understanding, ayun pala. No, pag nagtawag tayo sa Lord, gusto natin maintindihan natin, magkaroon tayo ng insight, tumawag daw tayo. Sabi nga rito, cried aloud for understanding. Iyakan daw natin. Yung talagang obsessed tayo. No, yung desire natin talaga, kausapin ang Diyos. Alam niyo po, walang ibang paraan para kausapin natin ang Diyos, kundi sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kasi pag hindi tayo nag-aaral ng Kanyang salita, ano yung ating ipapanalangin? Pwede po, ang gagawin lang ba natin kung ano yung naranasan natin, nasaktan tayo, tsaka lang tayo magpe-pray? No. Gusto nang rin makita natin. At makikita nyo, magiging tama yung panalangin natin at paglapit natin sa ating Panginoon. If we recall to the Lord with urgency and with pure heart, God will give us understanding. Kaya sabi niya sa Proverbs pa rin, 2:5, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Again, sinasabi ng ating Panginoon, unawain natin, intindihin natin, maisip natin na ang pagkakaroon ng banal na takot sa Panginoon, makakasumpang daw tayo ng knowledge. Tsaka lang natin maiintindihan kung ano ibig sabihin ng totoong pagsunod. Bakit? Susunod tayo dahil meron tayong banal na takot kay Lord. Yung banal na tinatakot, sinasabi po yun is out of reverence. Ako po, may anak ako. Pag nirespeto ko, tinawag ako ng anak ko na Papa, Daddy, Tatay. O kaya, tinatawag po akong pastor. Aba, dapat pag ganun ang tawag mo sa akin, nakikinig ka sa sinasabi ko. Iniintindi mo yung sinasabi ko. No? Ganun po yun. Lalo na doon sa Diyos natin. Siya mismo na lumapit kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng kaalaman, karunungan. No, kasi pinakamahalaga po nito, lumalapit tayo kay Lord out of reverence. No? Kaya sabi po sa Deuteronomy 4:5 and 6, see, I have taught you decrees and laws as the Lord my God commanded me. Si Moses po ito. So that you may follow them in the land you are entering to take possession of it. Tingnan po natin sinabi ganun, binigay yung kautusan, yung decrees. Pero anong dapat natin gawin? Observe them carefully. Ibig sabihin, ipamuhay natin, gawin natin. Bakit? For this will show your wisdom and understanding to the nation. Ang galing Pagka na kay Lord ka pala, bibigyan tayo ng knowledge at wisdom ng Lord, ng understanding, no? At makikita, maririnig daw ng mga tao, sabi nga nun, who will hear about all these decrees and say, surely, this great nation is a wise and an understanding people. Totoo naman. Totoo naman.
Malalaman nila, sasama ako dito. Sasabihin daw nila, tayo raw ay magiging great nation. O wag na yung great nation, dahil tayo, great people. Makikita nila may something nakakaiba at meron tayong wise and understanding. No? At lalapit yung mga tao sa atin. Bakit? Sasabihin nila, ay, totoo ngang anak ng Diyos ito. Dahil marunong siya kung paano makikipag-deal sa lahat ng bagay. Calling to God shows that we are dependent on His words of instructions. All these things were given only to the child of God. Ang tanong, bibigyan ka kaya ng karunungan ng Diyos kung ikaw ay hindi niya anak? Pwede siguro, pero konting-konti lang. Kasi ang binibigyan talaga nitong mga understanding at knowledge, walang iba kundi yung kanyang mga anak. Na ipapamana, na ipapasa ito. No. Pero ang tanong lang, anak ka ba talaga ng Lord? Baka kaya kung ano-ano nangyayari, nagkakagulo ang buhay mo dahil hindi ka anak ng Diyos. Maaring nagsisimba ka, maaring nagbabasa ka, maaring nakikinig ka sa bawat sermon, pero hindi po yun ang batayan eh. Ano yung batayan? Binasa natin kanina. Balikan natin, John 1:12. Yet, to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Ang tanong, tinanggap na ba natin ang ating Panginoong Sus? Naniniwala ba tayo sa Kanyang kapangyarihan at sa Kanyang pagliligtas? Kapatid, ikaw nakakaalam. I-analyze mo. Talaga bang anak ka ng Diyos? Kasi ang anak ng Diyos, unang-una, ano sabi? Nakikinig sa instruction. Tinatanggap niya instruction. Nakikinig siya ng buong puso sa sinasabi ng kanyang tatay. At palaging tumatawag sa kanyang tatay. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Ginagawa mo ba ito? Tinatanggap mo ba yung kanyang instruction? Kasi makikita yan the way we live. Nakikita ng mga tayo kung paano tayo namumuhay. Kaya nga palagi sinasabi, totoong malapit, totoong anak yan ng Diyos. Ang sarap po pakinggan nun. Napakabait ng taong yan. Siguro lahat tayo gusto nating marinig yan. Kesa sa marinig natin, simba pa ng simba yan, pero tingnan mo yung ugali. Tama ba? Pero again, ang ating Panginoon, hindi siya nagko-condemn ng tao. Gusto niya bigyan ng pag-asa ang bawat isa. Tayo pumikit. Nalapit tayo kay Lord. Kapatid, habang nakapikit ka sa mga oras na ito, naisip mo na ba? Tinatanggap mo ba talaga yung instruction ng Lord sa pagsunod sa Kanya? Araw-araw ka bang nagbabasa ng Kanyang salita? Nakikipag-usap ka ba sa Kanya? Kasi kung hindi, baka hindi ka anak. Kasi anak, nakikinig palagi sa tatay. Kaya lang, paano ka makukonsider na anak kung hindi mo pinapakinggan ng kanyang salita? Hindi ka nagbibigay ng oras sa iyong tatay. At walang ibang way para makausap natin ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Gusto ng Diyos, ng ating tatay, i-relay sa atin kung ano yung mga gusto niya. Para hindi tayo mapariwara. Ayaw ng Lord na sa journey ito, kagaya noon, ang Israel, ang tagal nila, paikot-ikot sila doon sa wilderness. Bakit? Hindi sila sumusunod kay Lord. Murmur pa sila ng murmur. Angal sila ng angal. Kaya nagtagal sila. At sad to say, mas marami sa kanila hindi nakapasok sa promised land. Bakit? Hindi nila tinatanggap lahat ng instructions ni Lord. Ang gusto lang nila palagi yung meron silang makakamkam, meron silang makukuha. Of course, pag sumunod ka kay Lord, meron talagang mangyayari. Pero unahin muna natin ang pagsunod bago yung gusto nating ng mga bagay na nasa mundong ito. Napakabuti ng ating Diyos. Gusto niya ibigay sa atin. At gusto ng Lord,
pakinggan natin ng may puso ang kanyang mga instruction, ang kanyang mga salita. Bakit? Kasi kung hindi mo unawain at hindi mo iintindihin at hindi mo ilalagay sa puso mo, sad to say, hindi tayo makakasunod. Bakit? Wala naman sa puso eh. Head knowledge lang. Alam mo lang. Parang ganito. Alam mo na masama magmura. Ang tanong, nagmumura ka ba o hindi? Maaring hindi ka nagmumura, pero natutuwa ka doon sa mga nagmumura. Ano ibig sabihin nun? Dapat ililid nga natin sila sa maayos sa pamumuhay. Baka tayo nag-e-enjoy pa sa ginagawa niyang pagmumura. Isipin natin mabuti. Isipin natin mabuti. Ano pa? Tumatawag ba talaga tayo kay Lord? Kasi kung tumatawag tayo kay Lord, hindi po pwede na hindi siya makikinig. Kaya lang, ano ang itinatawag o iniiyak natin kay Lord? Kalooban kaya niya yung hinihingi natin? Kasi baka mami hindi niya kalooban. Bakit? Baka gusto lang natin yung umangat tayo sa buhay. Gusto lang natin maging mayaman tayo. Na-miss natin ang point. Bagamat pwedeng ibigay ng Lord yun. Ano yung mayaman? Mayaman ka sa kaibigan. Maraming tao nagmamahal sa'yo. Ano pa? Mayaman ka sa pagmamahal. Mayaman ka sa pamilya. Mahal na mahal ka ng pamilya mo. Sa komunidad na ginagawa mo, mahal na mahal ka. Kayamanan yan. Yung kahit saan ka pumunta, tinatanggap ka, pinakikinggan ka. Kayamanan yan. Kayamanan yan. Gusto ng Lord, tumawag tayo sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya. Ang tanong, si Lord ba talaga ang tinatawagan natin? Hindi malayo ang salita ng Diyos. Ang kaligtasan, palagi kong naririnig ito, parang isang dangkal lang daw. Ano isang dangkal? Sasabihin lang natin, bibigkasin natin, tatanggapin natin ang sinasabi ng ating Panginoon. Sumampalataya tayo at manalig tayo sa Kanya. Kapatid, sa mga oras na ito, sigurado ka ba na talagang anak ka ng Diyos? Kagaya yung binasa natin kanina, yun lamang ang paraan para tayo ituring na anak ng Diyos. Basahin ko ulit. John 1:12. Yet to all who receive Him, lahat ng tumanggap sa ating Panginoon, to those who believe in His name, ang sumasampalataya, He gave the right to become children of God. Saka pa lang tayo ituturing na anak ng Diyos. Kapatid, baka kaya tayo nahihirapan, hindi natin matanggap yung instruction, baka hindi ba tayo anak ng Diyos? Baka mamaya kaya ayaw natin makinig ng salita ng dahil hindi pa tayo anak niya. Kasing anak, willing makinig sa tatay niya. Willing makinig sa sinasabi ng kanyang tatay. At ang isang instruction ng Lord, meditate the word of God day and night. So kapag hindi mo ginagawa yan, tanungin mo sarili mo. Ikaw lang tsaka si Lord. Lord, kung totoong anak mo ako, bakit parang hindi ko nararamdaman? Kasi hindi natin pinapakinggan yung sinasabi ng tatay natin sa langit. At pansinin mo, kahit anong tawag mo, hindi pinapakinggan. Bakit? Kasi hindi ka naman talaga anak eh. Ang anak, yun lang ang pinapakinggan. Lord, sa mga oras ito, ako po'y lumalapit sa inyo. Gawin natin ito. Sumunod kayo sa panalangin ito. Lord, sa mga oras na ito, ako po'y sumasampalataya at nananalig na kayo lamang ang tanging pag-asa ko sa buhay na ito. Kapatid, kapag ginawa mo yan, makikita mo, mayroong pagbabago. Makikita mo, bilang anak ng Diyos, kagaya ng sinabi natin, dapat tanggapin natin lahat ng kanyang instruction. Pakinggan natin ang kanyang mga salita. Ibig sabihin, dahil ikaw ay anak na ngayon, dapat lahat ng sasabihin ng tatay mo, pakikinggan mo. Sino tatay natin? Si Lord. Pag pinapakinggan mo yan, dapat nasa puso. Nasa puso. Kasi, i-apply natin yan eh. Hindi mo magagawa ang isang bagay kung
kung wala kang desire na sumunod. At yung mga anak lang ng Diyos, yun lang ang may desire na sumunod sa Kanya. Dahil alam niya yung instruction ng Lord. Kaya, Lord, sa mga oras ito, tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin na totoo sumunod sa instruction. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay palagi nagbibigay ng pag-asa, ng pagkakataon sa amin para ang inyong salita ay bigyan namin ng pagpapahalaga. Lord, bilang iyong anak, kagaya ng sinasabi sa inyong pangako, susunod po ako. Makikinig po ako. Tatanggapin ko po lahat ng instruction po ninyo. Makikinig po ako. At lagi po akong tatawag sa inyo para lalo ko pong maintindihan ang inyong salita. At salamat, Panginoon, dahil sa pagtawag ko, pakikinggan mo ko at bibigyan mo ko ng insight at ng understanding kung paano po ako makakapamuhay ng maayos. Lord, narinig mo ang panalangin ng bawat isa po sa amin. Ikaw nakakabatid, ikaw nakakaalam. Bilang anak po ninyo, hayaan niyo po na totoo. Nang gagaya ng aming sinabi, pangako namin sa iyo, susunod kami sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Kaya Lord, pakiayos po ang aming isip, ang aming puso, na palagi nakatingin kami sa sinasabi po ng iyong mga salita upang kami po ay hindi magkamali at maging maayos ang takbo ng aming pamumuhay. Hindi lang kami, pati ang aming buong pamilya ay tunay na makakasunod sa iyo. Kapatid, sa mga oras ito, baka mayroon tayong pakikinggan tayo ng Lord kung lalapit tayo sa Kanya. Samantalahin natin yung pagkakataon. Meron kang karamdaman, mga bagay na hindi mo maintindihan, kung bakit meron kang ganyang klaseng karamdaman. Kagaya ng binasa natin, gustong-gusto ng Lord ipaunawa, ipaintindi sa atin yan. Sige, sabihin mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, gusto mo ng kagalingan. At mamaya, pagkatapos natin, ang gawain ito, pwede mo pang kausapin si Lord. Ipapakita, ipapaunawa sa iyo ng Lord. Bakit nandiyan ka sa ganyang sitwasyon? Merong gustong ipahayag si Lord. Ang tanong, makikinig ka ba sa tatay mo na ngayon dahil tinanggap mo si Lord? At si Lord, pakikinggan yung sasabihin mo. At sasabihin niya kung bakit nandyan ka sa ganyang sitwasyon. In Jesus' name. Gayun na rin, may problema ka sa relationship mo, maaaring sa pamilya mo, sa kapatid mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo, kasama mo sa bahay, kasama mo sa trabaho, sa eskwela, kasama mo sa komunidad na ginagalawan mo. Ayaw ng Lord. Isa sa instruction ng Lord, mahalin natin ang ating kaaway. Hindi madali. Pero salamat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, matututo tayo maging humble. Hihingi tayo ng tawad o maaring pag siya humingi ng tawad, tanggapin natin. Dahil ang ating Panginoon, tayo rin makasalanan, pinatawad tayo ni Lord sa lahat ng ating mga kasalanan. Hallelujah. Hallelujah. Financially, nahihirapan ka? Ang ating Panginoon, ang great provider. Isa yan sa pangako niya. Ipo-provide niya lahat ng pangangailangan natin. Tulungan tayo ng Lord na matuto tayo mag-budget. Kung meron kang trabaho, ma-budget mo lang gusto. Maging good steward tayo sa lahat ng blessing na pinagkakalob sa atin ng Lord. O kung wala kang trabaho, it's about time. Tapos tayo kay Lord. Sabihin natin sa Kanya. Ayaw natin na maging palaasa lang tayo doon sa mga tao. Dahil umaasa tayo kay Lord. At siya ang magbibigay ng kaparaanan para tayo ay magkaroon ng ikabubuhay ng trabaho. Huwag tayo mataranta. Lapit tayo kay Lord. Iiyak natin sa Kanya. Kagaya nung binasa natin, iiyak natin sa Kanya. Makikinig siya. Willing siya pakinggan. Ang paglapit natin sa Kanya. Siya nga mismo nag-i-invite eh. Lapit tayo sa Kanya. Lapit tayo sa Kanya. Kaya na rin, Panginoon, pagpalain mo po ang aming bansa. Nakikita niyo po, ng gulo-gulo, ang daming mga pagtaas ng mga gasolina, lahat ng bagay. Pero Lord, hindi kami mababahala, hindi kami matataranta. Dahil ikaw ang bahala sa amin, ikaw naman mismo nagsabi,
Kung ano mang kabigatan namin, ibigay namin sa iyo, meron kang gagawin. Kaya kung ano man yung iutos mo na gagawin namin, hayaan niyo po, Panginoon, na maging willing kami na tanggapin na to. I-accept namin kung ano yung mga bagay na pagkakaloob mo po sa amin. Hindi namin kung paano mo gagawin to. Ang mahalaga, Lord, nagtitiwala kami, naniniwala kami na meron kang gagawin. May something kang gagawin para sa ikaayos, pagkakaroon namin ng maayos na klase ng pamumuhay. Ganyan na rin, Panginoon, pagpalain mo po ang aming bansa. Bigyan niyo po ng knowledge at wisdom ang aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan. Magkaisa po sila kung paano mapapatakbo ng maayos ang bansang Pilipinas. Napakayaman po ng aming bayan. Napakayaman po ng aming bansa. Ang dami po natural resources. Ang dami mga bagay na maaring hindi pa natutuklasan o natutuklasan na baka mamaya napupunta lang sa kung saan. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na ang lahat ng namumuno sa amin magkaroon ng totoong banal na takot sa iyo. Magkaroon ng banal na takot sa iyo. Maging aming mga military, mga kapulisan, tunay na magampanan nila kanilang tungkulin na may takot po sa inyo. Kasi ang trabaho po nila talaga para sa peace and order ng aming bansa. Muli, Panginoon, pagpalain mo po ang aming mga spiritual leader na siyang nagpalaging lumalapit po, tumutulong parang aming bansa ay makaangat. Alam po namin, Panginoon, ang pag-asa ng aming bansa ay nasa inyong kamay. At bilang mga anak po ninyo, kami ay susunod sa iyong kalooban. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy magkaroon kami ng pagnanasa na bigyan ng panahon ang iyong mga salita. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming mga kapatid na diriwang ng kaarawan at ng kanilang mga anniversary. Ikaw ang nagbibigay ng extension ng buhay, ikaw ang nagbibigay ng extension ng pagkasama ng asawa, ng mag-asawa. Salamat, Panginoon, dahil palagi ikaw ang kumikilos gumagawa para hindi masayang yung aming relationship kung kanino mang tao. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin, hindi kami magkakaroon ng extension sa buhay kung hindi dahil sa iyong banal na pag-iingat sa bawat isa po sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino mo magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Muli, Panginoon, inaangkin namin na ang lahat naming kahilingang ito, ang paglapit namin ito, pinakinggan ninyo. At ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin namin na sasagutin mo to ayon sa iyong panahon, ayon sa inyong kalooban. At naniniwala kami, Panginoon, mangyayari ang lahat ng bagay na ito dahil hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso, nagsasabi, kung meron kayong katanungan o meron kayong gustong i-clarify regarding dito sa pinag-aralan po natin, wag po kayong magatubili. Nandyan po. Pwede po kayong mag-message sa amin. Sasagutin po namin yan. Bibigyan po namin ng pagpapahalaga yan. At sa mga prayer request po ninyo, kung kayo naman po ay nasagot, merong nangyari, dahil sigurado may mangyayari, please, paki-PM nyo lang o sabi po kayo niya, dahil gusto po namin marinig kung paano gumagawa ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. At sa gabing ito, salamat dahil nakapag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Muli, ito po yung lingkod, Pastor Romy Olaso, na nagsasabing pagpalain po tayo ng ating Panginoong Yesus.